si Achilles Miguel Guevara. Ano ang globalisasyong ekonomiko? Ang globalisasyong ekonomiko ay proseso kung saan ang mga ekonomiya ng iba't ibang bansa ay nagiging mas konektado at nakadepende sa isa't isa. Dahil dito nagkakaroon ng malayang kalakalan ng mga produkto, serbisyo, puhunan, teknolohiya at maging tao ng mga tao sa buong mundo. Sa madaling salita, ito ang dahilan kung bakit pwede galing China ang cellphone mong gawa. Sa Vietnam, ang damit mo at galing ng Middle East at ang langis ng ginamit natin. Mga katangian ng globalisasyong ekonomiko. Number 1. Malayang kalakalan, free trades o bawas, wala halos buwis at restriction sa pag-import o pag-export ng produkto. Number 2. Paglipat ng kapital mas mabilis ang pagpasok at paglabas ng puhunan sa iba't ibang bansa. Number 3. Paggamit ng makabagong teknolohiya. Mas mabilis ang komunikasyon at transportation, dahilan kung bakit konektado ang mga negosyo. Number 4. Pandaigdigang pamilihan, global market. Hindi lang ang lokal ang saklaw ng negosyo. Pwede na itong umabot sa iba't ibang kontinente. Number 5. Paggawa ng trabaho, labor mobility. May mga bansa na nagiging sentro ng murang paggawa sa Pilipinas para sa BPO, Vietnam para sa damit, India para sa IT. Mga epekto ng globalisasyong ekonomiko. Mas palawak ang merkado, nakakapagbenta ang mga negosyo dahil lang sa lokal kundi sa buong mundo. Pagdami ng trabaho dahil sa offshoring at outsourcing at mas maraming oportunidad sa mga developing countries. Mas murang produkto dahil sa competition at murang produksyon sa ibang bansa. Pag-unlad ng teknolohiya dahil sa pagkipag-ugnayan ng iba't ibang bansa. Negatibong epekto. Pagdepende sa ibang bansa kung wala tayong sariling produksyon ng langis. Apektado agad tayo kapag nagmahal ito sa pandaigdigang merkado. Hindi pantay na benepisyo, mas nakikipagkinabang ang mamamayang bansa kaysa sa mahirap na bansa. Pagkalugi ng lokal na negosyo. Hirap makipagsabayan ang maliliit na negosyo laban sa malaking multinational companies. Exploitation ng manggagawa. May mga bansang nagbibigay ng mababang sahod at mahirap na kondisyon sa trabaho para lang mas makaproduce ng mura. Number 1. Halimbawa ng globalisasyong ekonomiko. Number 1. Ang Philippines bilang isa sa mga sentro ng business process outsourcing, BPO, tulad ng call centers at IT service para sa mga kumpanya sa US at Europe. Number 2.
Mga fast food chains gaya ng McDonald's at Jollibee na hindi lang pang lokal kundi international na rin. Number Number 3, ang mga online platforms gaya ng Shopee, Lazada at Amazon na nagkokonekta ng produkto mula sa iba't ibang bansa. Number 4, ang Overseas Filipino Works OFWS na pagpapadala ng remit- remittances na malaking bahagi ng ekonomiya ng Pilipinas.